Ladies and gentlemen, mga Pilipino, buong Pilipinas, nais ko pong sabihin sa inyo na ang itong vlog natin ngayon na napakahalaga po. Ito po ay sobrang napakahalaga sapagkat po ito po ay apektado ang ating bansa. Ang aking sasabihin sa ngayon ay patungkol sa tinatawag na impeachment versus Sara Duterte na pinaplano ng mga makakaliwa, makadilaw, mga makabayan. Talaga bang makabayan kayo o pampagulo kayo sa bayan? Ito po ang masasabihin ko lang sa inyo. Luluha man sila ng dugo, mababasura lamang ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ipaliwanag natin kung bakit. Ito po yun. Una, nais ko lang sabihin sa inyo na tinutulungan ko ang aking inaanak. Kung sino malapit sa Parañaque dyan, pwede kayo kumain sa Tio Paing. Dyan lang yan sa, dyan lang yan matagpuan sa San Isidro. Number 8279. No? 8227. Arcadio Santos Avenue, Sukat, sa Parañaque. Okay, masarap yun. Sobrang sarap. Pwede kayo kumain mga sandwiches dyan o sobrang sarap po. Okay, sigurado po ako na mabasura ang isasampa nilang reklamo. Maubos lang oras nila, hindi nila ma-impeach si Sara. Yun lang po masasabi ko. Bakit? Una, sabi Johnny Robles, nakita ko yun. Si Erwin Tolpo pa nangunguna na dapat daw umpisa ng impeachment ni Sara. Ito lang si Tolpo kasi si Bendalo, Mr. Bendalo eh. Wala naman tong alam sa batas. Kwento ng kwento siya. Ay, nako. Umalis ka na nga dyan, mag-resign ka na lang kung hindi ka ayaw mo papahiya. Malapit na po mag-umpisa ang katakbo ng kaso ko labang kay Erwin. Naku, waranto. Kaya ikaw, Erwin Tolpo, huwag ka magmayabang. Unang-una, hindi ka abogado. Pangalawa, hindi ka nag-aral ng mga kursong mga legal. Kagaya, meron ka bang kahit yung constitution, hindi mo alam eh. Alam mo ba yung batas sa civil code? Mabuti pa yung mga nag-aral sa mga business schools at saka sa mga CPA, pagka-CPA, meron silang obligations and contracts. At least alam nila ang batas Mabuti pa yung mga pulis, nag-aral sa criminology, nag-aral sa revised penal code at iba pang batas. Ganon po yun, Mr. Erwin Tulfo. Do not speak with you not know nothing. When you know nothing about it. Tapos sabihin mo, you can sometimes you have to bend the law. Who are you to bend the law? Not even me can bend the law. Not even Marcoleta. Not even Remulla can bend the law. The law is supreme. The supremacy of the law must always remain. The rule of law must be followed. Otherwise, kung hindi natin sundin ang batas, marami pong papatay ng tao. Maraming magdanakaw na hindi naman sila sabihin lang, hindi kami pwede ipakulong kasi kami ang batas. Ours is a government of men and not of laws. Ours is what we call as the government where what is observed is the force of the law, not the law of the force. Intindi? Okay. Ngayon dito, pag-usapan natin. Una, ang proposition nila ay magsasampa sila ng bagong impeachment complaint sa February 7. Kasi sinabi sa decision ng Supreme Court na yung unang sinampa yung kaso ay sobrang depektibo. Hindi matatanggap kahit saang palengke. Bakit? Kasi i-review lang natin ng konti. 4 na reklamo ang sinampa ng mga tauhan ni Tambaluslos. Ngayon, dahil na-discovery na natin ang mga flood control, mga AX, mga ayuda sa AKAP, ay dito natin masasabi na sa ngayon na konektado, direkta sa impeachment yung gusto ni Saldi Anirin Romualdez na magiging presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbusog sa tiyan ng mga sakim na congressmen
At ang ginagamit na pambusog sa tiyan ng mga sakim na congressmen ay nanggaling din sa pera ng bansa na ginagawa sa pamamagitan ng batas. You are the biggest tip to have occurred here in the Philippines in tandem with your cousin BBM. Grabe kayo. Pag-ari niyong Pilipinas, mga pera ng bayan, biro mo magbibigay very sure na kada buwan may 1 bilyon na binibigay, 2 bilyon na binibigay kay BBM sa pamamagitan ni Romualdez, binibigay ni Saldico. Andyan ang lahat ng mga maleta. Inisa-isa ko na. Nandiyan na lahat. So, yan pong ebidensya ng impeachment. Yan po nanggaling sa impeachment. Gusto ni BBM ma-impeach si Sara para magpatuloy ang kanyang liderato na maging presidente ulit. Babaguhin niya ang konstitusyon sa pamamagitan ng pagkudita sa sariling gobyerno. At kung makudita niya, ideklara niya ngayon na yung konstitusyon ay wala na. At para magpatuloy siya at gagayahin niya yung tatay niya. Ganun pong aking warning sa inyo. Pwede niyang gagawin yan kung kakampi niya po ang mga military. Ngayon, binubusog niya ang military. Binibigyan niya ng mga pataas na sweldo effective January. Ganun po ang gagawin niya. Wala ako nakitang dahilan. Yan lang po ang dahilan niya, maliban sa kanyang kasakiman. Akalain mo, nagkaroon natin ng presidenteng adik, siguradong adik yan. Tapos, hindi ka pa nahihiya. O, ito ngayon, yung pagiging adiktos mo, tsaka pagiging sakim ninyo sa pera, na bilyon-bilyon kinukuha ninyo, ito ang dahilan kung bakit magsasampa na naman kayo ng bagong impeachment laban kay Sara Duterte. Pero kung legal ang pag-usapan, hindi kayo mananaig, mababasura lamang ang pangalawang impeachment ninyo. Ano ba kayo, mga galing na abogado? Kulang ko na sabihin na balik na rin ko na lang ang salita, lapok. Yan ang pinaka-kind word ko na maibigay sa inyo. Mga obobs, binabaliktad ko na lang. Ay, pinapahiya ninyo ang school ninyo kung saan kayo galing, Ateneo, UP. Pinapahiya ninyo. San Beda, pinapahiya ninyo. Saan kayo gumagawa naman ng legal theory ninyo ng puro mali? At ang mga tao naman, dahil walang alam sa batas, niluluko ninyo. Pinapaniwala ninyo sa sarili ninyo. Kaya, duluha man kayo ng dugo, hindi po mananaig kung legal lang pag-usapan ng inyong impeachment laban kay Sara. Ang ang nangunguna dyan, sila ni mga ACTS Teacher Party List, no? Sila ni Tinyo. Mas mabuti pa mas gusto ko pa yung si Franz Castro. Yun po balik sa Castillo, walang kwenta to eh. Tapos, ang iba pa na kumakampi dyan, yung mga kunwari kasama sa sambayanan, one sambayanan, akala mo magagaling kayo? Kayo lang magagaling? Ay, nako. Akala kasi nitong mga maingay kasi mga kakamping at saka dilaw, pero makabibiim naman. Yung ginagawa niyong impeachment laban kay Sara, kasama po ito sa plano ninyo na isalba ninyo si BBM na huwag mahulog. Kasi gusto niyo, mapopokus naman ang atensyon ng tao mula sa pagnanakaw sa baha, papunta sa impeachment. Pero, luluha man kayo dugo, ulitin ko lang, hindi kayo mananalo. At ito po ang aking paliwanag. Kung batas lamang pag-usapan, ito po ang aking paliwanag. Bakit? Nagsasabi po sa ating konstitusyon, basahin natin ating konstitusyon, na ang impeachment na reklamo ay masampa mo lamang sa loob ng 1 beses sa loob ng 1 taon. Because of that, hindi na kayo pwede makasampa. Yun pa lang. Wala na kayo. Pangalawa, sa decision ng Supreme Court na inaapila pa ninyo ay nagsasabi na ang basihan kung kailan magsimula ang pagbilang ng 1 taon ay kung kailan madidismiss ang impeachment.
Isa sa basihan yan. O di kaya kung kailan ka nagsampa. So, ibig sabihin, dalawa ang pagbabasihan. Either or lang yan. Mamimili ka. Kung kailan na-dismiss o di kaya kung kailan nagsampa, nag-initiate at nagtuloy-tuloy. Ito ang pinag-usapan natin po ay hindi pa natuloy-tuloy. Binasura ng Supreme Court. O, balikan natin. Ano bang dahilan ng Supreme Court pag desisyon ito? Binasura niya. Ang dahilan niya, sapagkat 4 na reklamo na impeachment ang sinampa ng mga tauhan ni Romualdez na binigyan niya ng tig 150 million bawat isang congressman sa 15 o di ka 250 na congressman na pumirma. So ano ngayon? Very clear na ngayon. Nadabulong kampanya, ang dami nilang pera. Ito ang dahilan. Ang dahilan gusto ni Romualdez agawin ang trono. Kaya kailangan niya na gumawa ng paraan para siya mananalo sa 2028. Ang problema, nag-backfire sa kanya. Kasi nangyari, para sila magkakaroon ng pera, ang problema nila, actually, kung doon na sila lumaro, nagkamali din siya sa diskarte. Kung doon na siya lumaro, sa pagbibigay ng ayuda na AKAP at saka AX, okay na sana. Kasi pagbibigyan ng mga mamamayan. Kasi mga mamamayan, tumatanggap din ng pera. Ang problema, hindi lang doon sila nagkasya. Binigyan nila ang mga congressmen ng mga 1 bilyon halos kada distrito na flood control projects. So, nang binigyan natin 1 bilyon halos kada isa, anong nangyari? Hindi nyo matatanggal yung pagkakasakiman nyo. O, may ipipresenta ko, si De Benicia, si Christian De Benicia na anak ni Joe De Benicia. Ito na naman, may na-discovery na naman kami na ghost project. Babalikan ko lang, abangan nyo, ilalabas namin yan. ito lang muna tingnan natin. Hindi kayo nagkasya sa natanggap ninyo na AKAP, AX, ito mga congressmen na mga kausap niya, ay ginawa pa, sinubstandard pa ang mga flood control projects. Ang iba, makapal ang mukha. Ginawa nilang wala pang ginawa. Naniningil na ng buo. Pero hindi po lahat ng yan ay gawa ng congressmen. Mas marami ang gawa ni BBM at saka ni Romualdez. Napilitan po sila na wala ng project gagawin, babayaran na lang. At dahil ganon, bakit? Kasi po, may quota na binigay si Romualdez at saka si BBM kay Saldico. Si Saldico ang taga-kolektor. Si Saldico ang taga-kamada kung anong mga proyekto. Tapos kinuha niya, tag 2 billion kada buwan, ibibigay kay BBM. Nakita naman natin sa Malay-Malayta. So ngayon, dahil doon, ay napilitan sila para makuha ni Saldico ang kuta na 2 bilyon kada buwan, kailangan ang ibang proyekto ay hindi na ipapatayo. Gagawa na lang diskarte na i-report na tapos na. Kaya, magtatanong kayo, bakit naman ang tapang? Tapang-tapang ni Patrick Bryce Hernandez, na gumawa ng proyekto na walang hindi ginawa at kolektahin? Bakit? Bakit? Magtatanong tayo lahat, bakit si Henry Alcantara may billion ang kinukuha? Tatanong tayo, bakit si Joel Villanueva kumukuha rin? Si Jinggoy kumukuha rin. Si Chis kumukuha rin. Si Grace mo kumukuha rin. Si Nancy Binay kumukuha rin. Si Mark Miller, lahat. Kasi kailangan ni Bongbong yan para hindi sila magreklamo. Kailangan ni Romualdez yan para hindi sila magreklamo. Para hindi mabisto. Ang problema na bisto. So ngayon, nagkaroon na. Ang nangyari, ang tanong ko, bakit ang lakas ng loob nila? Kasi may backer. Kung walang backup, ang tanong, sino ang backer? Bakit ganun kalakas ang ano nila, ang tapang? Sino pa? Di si Romualdez at saka si BBM. Kami bahala sa iyo, hindi kayo makakasuhan. Oh. Kaya, nagpagawa si BBM para makalusot, para ilusot niya ang sarili niya mula dito sa iskandalong ito, bistado na siya ni Saldico,
ay inunahan niya. Bago malamang mabisto ng tao sa kanyang State of Nothingness address, SUNA, ay sinabi niya, mahiya naman kayo! Siya pala kasama ron. Ginawa niya yun para itabunan niya, palabasin niya na wala siyang kasalanan. Hoy, BBM, sino pa pumirma ng budget? Di ba ikaw? At walang perang mailalabas para sa mga flood control kung hindi ka papayag. For all you know, tandaan niyo po, ay walang perang maaring ilalabas mula sa kaban ng bayan kung hindi papayag si BBM. Kasi magpapaalam pa sa kanya ang Department of Budget and Management kung magpapalabas ng pera sa kada proyekto. Tandaan niyo yan. So ngayon, may isa pa. Bakit naman ganun kabilis mag-withdraw? Ito po ang ginawa nila. Sa panahon ni Duterte po, hindi nangyari yan. Alam ko, may nakawan din na nangyari sa panahon ni Duterte. Kagaya ng Parmali. Pero sabihin natin, 14 billion ang nawala sa Parmali. Pero hindi nyo naman may tatanggi na lahat ng Pilipino na bakunahan. Saan ang galing ang pera pinabakbakuna? At least, meron substandard man, pero meron. Hindi kagaya kay BBM. Puro guni-guni. So ano nangyari ngayon? Para mapatupad ni Saldico at saka ni Romualdez at saka ni BBM ang kanilang 2 billion kada buwan, ginawa nila, nagpalabas ng pulisiya, batas, sa lahat ng bangko na automatic na ang lahat ng District Engineering Office ay otorisado na mag-aproba, magpalabas kahit 1 bilyon na pera ng DPWH. Tingnan po ko. So ngayon, anong ibig sabihin nun? Sinabi sa hearing sa ICI nung kinwento ng Taga-Land Bank, kasi daw, meron na po kasing authority ang lahat ng Engineering District Office i-online lang nila. I-online lang. Release the fund to kung sinong kontraktor. Transfer lang. So ngayon, ang mangyayari, pag na-transfer, through cellphone transfer, ganun ang authority na binigay nila sa mga district engineers. Pero mo, tapos ang gagawin nila, para mabilis ang trabaho, bibigyan din nila ng share yung mga district engineers. Pabusugin din nila mga district engineers, lahat ng tao mga engineer, hanggang sa project engineer. Bakit kailangan ang pinakamababang engineer na project engineer? Kasi po, pag walang perma ng project engineer, ay hindi makasingil ang kontraktor. So, kontraktor ang may direktang connection sa politiko. Kasi ayaw nila na manggaling sa kay, except na lang ito kay Alcantara at kay Bryce Hernandez na nag-deliver direkta kay Saldico. Yung ibang sistema, sa kontraktor sila kumukuha. So, ibig sabihin, ang kontraktor, pag in-online na ng district engineer sa land bank, i-transfer na sa account ng kontraktor, tapos na ang laban, tapos na ang gera. Bakit kasi binigyan ninyo ng kapangyarihan ang district engineering offices na mag-online? Parang nag-GCash lang para mag-deliver lang ako magpadala ako sa pamangkin ko, 1,000. Pang allowance sa school. Ganun na kabilis. Tapos ang kanila, pag online, i-click na sa laptop, ayun, lipat na ang kalating bilyon. Ganun ang ginagawa nila. So, ngayon, with that, those things that have been exposed today are the reasons, are my proofs that they have that intention, deliberate and intense intention to become the next leader in 2028. Gusto nila perpetuation in power after 2028. Utangin na nyo. Punyeta kayo. Sa kalagayan natin ng politika ngayon, walang ibang pwedeng lumaban sa kanila kundi si Sara Duterte lang. Kaya susuportahan natin. That's the only way. Tapos sa 2028, pag iba ng pag magkaroon election, bahala na kayo, hindi nyo iboto si Sara. Wala na akong problema doon. Basta sa ngayon, emergency ang problema natin sa ngayon. Nanakawin at nanakawin ito. Magtatanong kayo, bakit
umabot na si 60 pesos sa isang dolyares? Bakit? Sa panahon ni Duterte, hindi umabot sa ganun. Sa panahon na lang ni BBM, umakit-akit ang dollar. Bakit? Hindi nyo ba alam na marami ng mga negosyanteng maliliit sa bawat syudad dito sa Metro Manila ay nag-a-apply na magsara ng negosyo dahil lugi? Bakit lugi? Isa na po ang pinakamadaling dahilan kung bakit lugi. Ang pera hindi umiikot sa mga mamamayan. Tinatago lamang ng iilan na mga kakampi nila ng mga puro mga kurakot. Nilalagay sa mga kwarto nila mali-malit ang pera. Hindi umiikot. O yung mga trabaho ko nga, hindi ako makasigil. Sabi ng tinatrabaho ko, ay pwede ba ay naghanap pa kami, magutang muna kami bago pambayad. Ganon po ngayon ang sitwasyon. Kahit mga abogado, dati maraming mga kliyente gusto magpa-abogado kada may kaso. Ngayon, pupuntan lang sa PAW. Kahit ng ugali ng PAW, pasensya na kayo taga-PAW, ugali ninyo, ariglo. Yung mga lawyers na plea bargaining lawyers. Gusto niyo plea bargaining para ang trabaho ninyo ay maibsa na. Mahigit 100,000 ang inyong sweldo kada buwan. Tapos wala kayong sinseridad sa mga kliyente nyo. Pasensya na kayo mga taga-PAW, kinikriticize ko talaga kayo. Wala kayong sincerity sa inyong mga kliyente. Alam ko mga magagaling kayo. Hindi ka makapasa sa bar exam kung hindi ka magaling. Ang kulang sa atin, puso. So, kaya ngayon, sinasabi ko ngayon sa inyong lahat, babagsak lang po ang inyong impeachment complaint. Anong dahilan? Ito, ipakita kong dahilan. Legal ang dahilan ko. Pinaka-importanteng dahilan, nasasabihin ko maraming dahilan, pero pinaka-importante, ilalabas ko. Mula ito sa decision mismo ng Supreme Court na hindi pa final sa ngayon dahil nag-motion pre-consideration pa sila. Ito, tingnan sa page 4 ng decision. Okay, para makita ninyo, pinalaki ko yan. Ang kopya ng decision para mabasa ninyo lahat. Ayan. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, N-Bank, Sara C. Duterte versus House of Representatives. Ano decision dito? Diniklara ng Supreme Court na null and void. Basura ang inyong impeachment. Desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin. In-appoint pa ito sa ni Ninoy Aquino. Siya ay justice ng ni Ninoy Aquino. Dinesisyonan July 25, 2025. Tapos tingnan mo, alam mo kung bakit? Ang isa sa mga problema ninyo dito, tahasang sinabi ng Supreme Court na hindi nyo pwede gamitin na dahilan pang impeachment kay Sara ang mga bagay na ginawa ni Sara nung hindi pa sa Vice President. So ang ibig sabihin yan, yung kanyang confidential fund bilang mayor ng Davao ay hindi nyo pwede isama. Number 2, yung lahat ng mga akusasyon ninyo na ginawa ni Sara na iba pa, panahon na siya ay hindi pa vice presidente, ay hindi nyo rin pwede isama. Kaya yung pinagmamayabang ni Trillanes ng mga bank accounts ko ni Sara ng 2016 ay hindi pwede isama kasi mayor pa lang siya noon. Next, sinabi mismo ng Supreme Court sa page 4 ng decision. Basahin natin ang page 4. Ito, page 4. Second paragraph. Sinabi, the 1-year bar. Ibig sabihin, 1-year bar, ang isang tao na hindi ka pwede magsampa ng impeachment ay magsimula kung kailan na-dismiss ang impeachment complaint. O di kaya, ay hindi na siya viable. O di kaya, kung kailan mo na isampa. At dahil ang pinag-usapan natin ay ang impeachment complaint na sinampa ninyo
na hindi pa naging final dahil nag-motion for reconsideration kayo, ay hindi kayo pwede magsampa kung may nakabinbin pa na kaso ng impeachment. Intindi? Napakabubo na kayong mga abogado. Pinahiya nyo lang ang inyong school na UP, Ateneo, San Beda. Tinalo pa kayo ng ako, gumraduate lang ako ng pamantasan ng lungsod na Maynila, pamantasan sa likod ng Maynila, Manila City Hall, PLM. Intindi kayo? Bakit? Nag-ibar pa kayo. Kung nag-ibar kayo, hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court na nagbasura sa inyong impeachment complaint. At kung nakabinbin pa, ay litis pendensya na yan. Hindi kayo pwede magsampa uli ng kaso ng impeachment. Pangalawa, ang isasampa ninyo, ayon sa inyong kwento na nabasa ko, uulitin nyo lang ang unang akusasyon. Kagaya ng Merigus Piatos. Ngayon, pwede papayagan ba kayo mag-ulit yan? Latest pendensya na naman ang kalaban ninyo, di kayo forum shopping. Kasi hindi pa natapos ang unang kaso na binasura ng Supreme Court sapagkat kayo ay nagsampa ng motion for reconsideration. Mga bubo ba kayo na abogado? Bakit kayo nag-imar? Hindi nyo lang hinintay. Kasi kung hindi kayo nag-imar, noong July 30 or August 30, 2025, ay tapos na sana. Kung hindi kayo nag-ibar, kasi final na, magbibilang na lang kayo ng isang taon. Ang isang taon kayo, kasi hindi pa na final ang dismissal, hindi pa magsimula ang bilang ng isang taon. So kailan? Ano na ngayon? December 9. Bukas birthday ko. Ipagdasal nyo lang ako, hindi ko na kailangan, wala akong pera. Kaya kandila na lang sindihan ko sa pag-aking ihipin ko lang importante lang sa birthday. Meron akong hihipan na kandila. Ilagay ko sa bibingka. O yan ang aking cake. Anyway, kung hindi nyo sana inimar, ay dapat nakapagbilang, nakasimula ng bilang ng isang taon mula po ng araw. Pero ngayon dahil hindi nyo nag-imar pa kayo, hindi pa magsimula ang bilang ng isang taon para pwede pa kayo makasampa uli ng impeachment. Ano ngayon, December 9? Kailan ang 1 year na December 9? Mula ngayon. Halimbawa, ngayon, i-withdraw nyo ang BMR nyo lahat. December 9 din ng, December 8 ng 2026. 27, 28, election na. Wala na kayong time. Kaya, hindi nyo na mapipigilan ang pagpapanalo ni Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Maliban na lamang kung sariling kudita si BBM, kukuditahin niya sarili niya at ideklara hindi na epektibo ang konstitusyon at ulitin niya ang ginawa ng kanyang tatay. Naintindihan na niyo kung bakit hindi pwede luluha lang kayo ng dugo? Kasi sinabi dito sa page 4 ng decision ng Supreme Court, kapag withdraw ninyo, maging final na ito. At kung maging final, ito na kayo ng batas. Kasi sinabi sa Article 8 ng Civil Code of the Philippines, decisions of the Supreme Court pertaining to any matter at issue in any case forms part of the law of our country. So maging batas siya, hindi niya pwede suwayin. So 1 year bar, magbilag ka kung kailan nididismiss itong kasalukuyang kaso. Kailan ba dismiss? Kung i-withdraw nyo ngayon, automatic dismiss. Automatic, final na, magsimula ng 1 year magbilang. Kung bukas i-withdraw, bukas pala magsimula. Hanggang ngayon, wala pang decision Supreme Court sa inyong motion for reconsideration. Kaya nga, yung katusuhan ninyo ay hindi talaga magbibigay ng kagandahan ang Diyos sa inyo. Kung i-withdraw, halimbawa, January nyo i-withdraw, di January 2027 naman kayo mag-file ulit. Sunod, eleksyon na. Kaya, natatawa ako sa inyo. Tapos, ulitin, hindi nyo pwedeng ulitin, hindi nyo pwede isama ang mga issue na mga ginawa ni Sara na kasalanan nung panahon na hindi pa siya vice presidente. Yan ang utos ng batas ng Supreme Court decision. Yan. Next.
Tapos, ibig sabihin yan, ang mga abogado ninyo nakakampi ay mga bobo, hindi nag-iisip. Hindi ba lang walang foresight, walang projection. Nung panahon, iniisip kung tira lang ng tira. Kung ano makikita, tira. Very clear, the 1-year bar, 1-year prohibition sa pagsampa ng bagong impeachment ay magsisimula sa panahon kung kailan ang complaint o reklamo ay na-dismiss. Ngayon, pag-usapan natin ang sarili sa kasalukuyang reklamo, hindi pa siya na-dismiss ng final sapagkat nag-apila pa kayo. Iiyak nito si Risa Hontiveros. May pangarap na maging presidente. Oh, ang balita ko naman maswerte si Ronald Llamas sa kanya eh. Balita ko lang, hindi ko alam confirm kung totoo yan, pero ang alam ko parang girlfriend siya ni Ronald Llamas eh. Balita lang yun. Ronald, huwag kang magalit sa akin ha. Total maganda naman si Risa eh. Yeah, the lady from Capiz, Risa Hontiveros. O yan, ito po ang masakit na katotohanan. So, asa pa kayo? Ladies and gentlemen, yung mga kakampi ni BBM, kwento ng kwento, para mawala ang galit ng tao sa kanya, kumukwento ng mga corruption ng mga Duterte. Lahat na lang ng korupsyon ni Marcos, idikit nyo kay Duterte. Si Trillanes, style niya. And hindi na sila magnakaw kung hindi sila natuto sa panahon ni Duterte. Tama ba yun ang argumento na yan? 3 taon ka na ng Presidente BBM. Bakit hindi mo pinakulong ang mga kasama ni Duterte kung mayroon mang ginawa silang pagnanakaw? Ang katotohanan, ikaw yung magnanakaw, numero 1. Ang ginawa ng tatay mo sa 21 taon ay parang ginawa mo lang sa 3 taon. Ganon ka katindi na magnanakaw. Dagdagan pa ng anak mo na kamukha ni Bong Diasa na si Sandro. May 50.9 billion pa na insertion. Hindi ka pa nagkasya sa 2 billion kada buwan na quota na binibigay ni Saldico. Nagpadagdag ka pa ng 100 billion na insertion. Tapos style ni Lacson na gusto maging presidente, nakipagkutsaba sa'yo, pinalabas ni Lacson, totoo yung 100 billion na insertion, pero hindi si BBM ang gumawa, kundi si Bersamin. Kawawa naman yung matandang Bersamin. Tinanggal nyo, hindi siya nag-resign. May interference sa akin. No? Dali lang. I-ripkan ko. Okay, balik na naman tayo. Ay, may nag-report siguro sa akin, kaya hinak na naman ako. Buti na lang magaling ako. Kahit hindi ako IT graduate, buti na lang magaling ako. O, yan na naman ang sinasabi ko, gusto ko sabihin. Sa isang dahilan lamang, number 1, na hindi na sila pwede magsampa ng bagong impeachment. Sapagkat nakabinbin pa ang kasalukuyang impeachment, hindi pa tapos. Kailangan tapusin mo na to bago sila magsampa ng bagong impeachment. Pero bago magsampa ng bagong impeachment, dapat magbilang mo na sila ng 1 taon na palampasin. Kung hindi pa 1 taon, wala, hindi tatanggapin. Yan ang sinasabi ng ating Supreme Court, ating Constitution din. 1-year ban, 1-year bar, 1-year prohibition. So ang tanong, kailan magsimula ang 1 taon sa pagbilang? Ngayon, nag-uusap ako, nagmumura ako dito. Ay, andun pa sa Supreme Court, hindi pa nidesisyonan. Napakabobo niyo mga abogado kayo. Saan ba kayo nag-graduate? Puro mga magagaling na school kayo gumraduate, pero ang school does not make you a very good lawyer. Marami dyan, graduate sa UP, graduate sa Ateneo. O Gagay Caribolla, si Mr. Bendalo, graduate sa UP.
kaklase ni Mr. Justice, Senior Associate Justice Marvic Lurin. Lahat po ang naging ugali na natin sa mga pamahalaan natin, mayor man, pati barangay captain. May mga proyekto, mga barangay captain sa pamamagitan ng pundo galing sa kanilang lungsod o galing kanilang munisipyo. Ang ginagawa po dito sa Metro Manila, alam ko po yan ang inyong ginagawa, Kapitan. Kapitan, huwag niyong antayin na magsimula ako ng Toto Patrol. Kasi ikutin ko kayong lahat. Anong ginagawa ninyo? Kunwari, may street light kayo project, papicturan lang, tapos isubmit, kukunin ang pondo. Ganon ginagawa nyo dyan. Tapos marami dyan, sinasamantala ninyo yung proseso ng pagkuha kung sino kontraktor na dahil maliitan lamang, hindi na kailangan ng bidding. Ay, nako. Saan ka makakita Senate President sa school bukol gumraduate? Tito Soto, may anak ka pala eh. Grabe. O ikaw, Rapi Tolpo, nagbabayad ka pala ng nagbibigay ka ng tip 300,000 para lang ma-date mo yung babae. Iba pa yung tip. Iba pa yung kung mapasok mo sa motel. O hotel, hindi ka naman nagmamotel eh. Hotel kasi marami ka naman pambayad na galing sa taxi. 'Di ba? Rapi Tolpo? 5 billion po ang iyong insertion. Si Risa Ontiveros, 3 billion. Ang pinakamalaking insertion sa Senado ay si Grace po, 11 billion. Na mas report siguro ako kaya natigil kanina. So anyway, hanggang dyan lang tayo at sa intindihan na ninyo na hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. At hindi magtatagumpay ang bagong impeachment laban kay Sara Duterte kasi nakahadlang ang 1 taon na prohibition, 1 taon na pagbabawal ng kahit sino man sa inyo na magsasampa ng impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil hanggang ngayon ay buhay pa ang impeachment na sinampa ninyo nung una pa laban kay Sara Duterte sapagkat andun pang usapin sa Supreme Court at matatapos lamang yan kung makapagpalabas ng desisyon ng Supreme Court. O di kaya kung i-withdraw ninyo ang inyong motion for reconsideration. Kaya lang, too late na hero na kayo. Kailan nyo kayo withdraw? Pag withdraw nyo bukas pa na magsimula ang 1 taon na pagbibilang. At habang tumatakbo ang bilang, 1 taon, next is December 9, 2026. Wala nang time. At duda rin ako kung practicality ang pag-usapan, wala na pong congressman, takot na yung congressman na pipirma. Takot na. Isikan lang naman, kinukurap lamang dito mga congressman ni Romualdez eh. Binubusog niya ng pera. Ang problema natin, ang pera ay galing pa sa bayan natin. Hindi galing sa bulsa niya. Wala na akong nakitang pinakamagnanakaw na speaker. Ito si Tambaluslos lamang. Alam naman natin, lahat ng speaker kumikita. Pero sobra-sobra ito. Kahit si Alan Peter Cayetano, tinawag niya sa Alan Caldero Cayetano. Dahil sa Caldero sa SEA Games. Kumikita rito na speaker siya. Ayaw nga niya umalis, di ba? Papalit na si Lord Alan Velasco. Ayaw niya. Kaya alam ko, pero yung pagiging kawatan ni Alan Peter Cayetano, triplihin mo pa yan. Ay, sobra-sobra pa si Martin Romualdez. At bakit naman? Kasi andyan yung kanyang pinsang buo. Kaya bawal talaga nagkakaroon. Hindi magkakaroon ng tinatawag na independence. Hindi magkakaroon ng checks and balances kung ang presidente at speaker ay magpipinsan. Get to hell with our system. Sabi ni Greg Babaran, Duterte Marcos daw salot. Okay na ako si Marcos lang, alisin niyo muna. Paupuin niyo muna si Sara. Kasi si Sara lang magpakulong sa mga putang ina ito. Bago naman pag umalis, pag sunod na eleksyon, alisin naman natin si Sara kung gusto nyo. Di ba?
Siguro naman, naintindihan niya, simpleng paliwanag lang yan. Napakasimple na batas na very fundamental, very basic, hindi pa niyo naintindihan yan. Kailangan pa ba i-memorize ito? Okay, sagutin ko muna hanapin ko rin, may message sa akin si Bicolana eh. Si vlogger na si Bicolana. Basahin ko lang muna. Si Proud Bicolano. Bicol Pansit. O yun, gusto ko, pansit ba to? Ay, pwede ka mang padala ng pansit ba to? O, sino na bibili? Sino po may alam mabilhan ng pansit ba to? Naku, pumunta ka ng Albay para makabili ka ng pansit ba to. Kung gusto mo, pansit Kabagan, pumunta ka ng Kabagan. Isabela, yun, masarap yun. Dito lang din ako bilib, no, sa kabila ng lahat ng mga nakawan. Bilib ako sa lahing Pilipino, marami mga pansit na original sa kanila. Yes. Sa Lokban, Quezon, may pansit Lokban. Ha? Sa Kabagan, may pansit Kabagan. Isang pinaka-proud ng mga Ilocano diyan sa pansit Kabagan. Oh, tapos, sa Bato naman, Albay, sa bayan ng Bato, pansit Bato. Oh, sarap nun yun. Ang isang pansit na masarap din, pansit Malabon. Oh, wala lang ako pang bili ng pansit Malabon. Yun na sana i-birthday handa ko para sa mga bisita pupunta sa akin. Oh, sige, God bless the Philippines. God bless all yourselves. God bless to us all. Ladies and gentlemen, I love the Philippines. I love the Filipinos. Huwag natin pong hayaan mauwi ito na magkudita si BBM sa kanyang sarili. Kailangan natin ang matibay na pamahalaan. The only way para maging matibay ang ating pamahalaan is to insist, to be aggressive. Huwag tayo, kalimutan natin pagpasensyoso tayo. Oh, magtawag ako ng ilan ha, hindi ko kaya kayo tawagan kan. Ibasahin ang inyong kasi dami-dami ninyo, sobrang dami. Si Jano Robles, magandang umaga, gandang hapon, Danilo Evira, Duterte lang sa Kalam. O, tapos sino pang iba? Si Virgie Piquero, obligation of law. 1, subject ko, BSBS. Ganun ba? Obligations and contracts sa civil code. Reggie Regal Felipe, good afternoon, doctor. Thomas Esplana, like and share na tayo. Oferian Vlog, tama ka sir. Ibasura ngayon kasi walang basihan ang impeachment ni Sara, 125 billion. O nga naman, yan pa lang, sa presyo pa lang eh. Pareho naman kayo magnanakaw. Hindi naman kami sa maliit magnanakaw. Charlie Whiskey, good morning kabayan. Polencio Rosete, sa dami ng supporters ni BP Sara, gustong eliminate sa political arena. Wala talagang tatalo kay BP Sara. Yan ang katotohanan. Tama po yan. Mataas siya, pinakamataas sa survey. Number 1 siya at 33%. Hindi ko magkamali. Tapos ang second sa kanya, 13%. Si Rapi Tulfo. Ang third, 13.1 siya, si Liani 13. Sabi ni Lucino, ba't lang sa Facebook pa, ikaw lang isa nanonood sa akin? Wala akong magagawa. Sa YouTube po ako, sa Coro Luceno. Dito po, napakarami po. At Charlie Whiskey, okay lang yan, totoo. Basta legal ginagawa nila. Jing Onciano, good morning, todo. Mac Basi Usman, puro military lang binubusog sa pera ni BBM. Obvious. Lisa Tanaka, dapat nga kasuhan sila, pera ng bayan ninanakaw nila. Ito naman si Socorro Lucino, makakaliwa ka na kung ano hindi kita maintindihan. Parang sinisisi mo ako. Bakit ang laban ni Percy Lapid po, tapos na po yan, na convicted na po yung mga tao, except kay Bantag. Ngayon na ako naniwala ng tao sa likod ni Bantag ay si BBM. So, Nenen, okay, good morning. Sindikato ng BBM admin. Okay, tapos Charlie Whiskey, don't worry, the Supreme Court will protect the people. Mango, 6907, tanggalin po sa vocabulary ninyo, mananalo si Romualdez. Jude lacks charisma. Jan Robles, yung budget sa 26, ginamit na pang impeachment. Titirahin natin yung budget na to. Sino pa? Swissy, puro magnanakaw sila. Tapos ang pera, sabi ni Swissy, ang pera kinukuha sa bulsa, sa bula din napunta. Sa bulsa din nila napunta, no? Hindi na ako bilib kay Toto. Dati bilib ako. Ay, wala naman akong problema kung hindi ka nabilib sa akin. Salamat at tiging bilib na bilib ka rin sa akin minsan.
Charlie Whiskey, hindi lang yan pati sa accounting, hindi pipirma kung walang project acceptance report. Tama po yan. Francisco Libres, Solid Duterte pa rin kami. Tamos Jolberts, on Cornelius Ginko, lakas loob si BBM sa 2028. Tom Araneta, thank you for saying things we could not. Tapos Mercy Narvasa Suzuki, grabe talaga ang administrasyon ni BBM, kinakawawa ng taong bayan. Dahil mataas ang demand, sabi ni Charlie Whiskey, sa dollar tapos kulang ang supply. Yan ang ibig sabihin po, ekonomiya hindi maganda pagpatakbo. So, may Nicolas Torre din to. Bait talaga ni Toto. Go, go. Hindi naman to si Toto Nicolas. Oscar Dino, na huwag kang magsalita ng patapos. Tesorero Bagdarao, good job Katoto. Charlie Whiskies, baka sobrang mahal na ng abogado, hindi na ma-afford mga Pilipino. Hindi po, mga abogado po, hindi po mataas sumingil. Magpaw tayo to help the Filipino people. Tapos, Bergie Piquero, thank you Sir Toto kasi your blog is very informative. Grace Laurio, ano nangyari kay Toto? Dati anti-didis ito. Hindi po ako anti-didis. Pro-law ako, pro-batas. Ang problema sa mga BBM at mga kaliwa, tinatapakan, binibend ang batas, binabasuran yung batas, binabaliktad yung batas. Ganyan, saan ka makakita ng puro makakaliwa, makadilaw, makapink? Sasabihin na walang kidnapping kay Duterte, batas po yan. Wala pong batas na nagpapayag na arestuhin ang sinuman na walang utos ng korte natin. Section 2 of Article 3 of the Constitution states that no warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge natin upon examination under oath of the witnesses and the complainant and without particularly describing the place to be searched and things to be seized. Maliwan, may kailangan pa ba i-memorize yan? Na nag-utos ang konstitusyon natin. Tanging utos lamang ng korte na judge natin dito ang pwede mag-aresto sa tao. Kaya yung pag-aresto kay Duterte ay maling-mali. Dapat ang ginawa nila, humingi muna sila ng authority sa local court bago nila inaresto si Duterte. Kabuang. Kaya makakaso ng kidnapping mga yan. Sigurado ko pag pumalit ang administrasyon, luluha sila ng dugo, hindi sila makakalabas habang buhay sila makukulong. Si Remulla, Jan Vic, si Remulla, si ombudsman na nang agaw lang ng pwesto. Si Gibo Teodoro na traidor, binigyan ng pwesto ni Duterte siya, saka na asawa niya. Tapos si Eduardo Añez, sobra pang traidor. Ginawa pa si Secretary of Interior Local Government Duterte. Tapos magpapagamit siya na para hulihin yung tao na naging boss niya dati. Teopilo Pialago, mabuhay ka, Dr. Toto Kausing. Ang husay ng mga paliwanag mo bilang ako'y didiis. Saludo na ako sa iyo. Ang tudo mabuhay ka. Salamat po. Reggie Regal Felipe, happy birthday. Birthday ko po bukas. Pagdasal niyo lang ako, that's sufficient. Lisa Tanaka, maganda ang puso niyo, Dr. Toto. Kaya pinagpala kayo ng Panginoon ng discernment and wisdom. God bless, Dr. Toto. Marlene Bundok, happy birthday. Jennifer Abueva, at Glausario na kaya ganyan si Toto kasi nakita niya na sa tama ang mga Duterte. Ang totoong dahilan niya, tinatapakan nila ang batas. Yun lang ang ayaw ko talaga. Yung pag-aresto, nung hindi pa inaresto si Duterte, gusto ko matuloy ang kaso. Pero inaresto na ganun, pababoy. Ibang usapin yun. Ibig sabihin yung mga tao ngayon, puro baboy. Batas ng baboy yung gusto nila eh. Ay, hindi ko na kayang basahin. Jing R. Espinosa, birthday mo, malaki na naman ang gift mo kay Sarah. Ay, wala po. Wala pa siyang gift sa akin. Hindi kami nagkakilalang personal. Kaya ikaw ang kwani mo, katwiran mo, Jing. Pasensya na, ang tingin ko sa iyo napakababa ng utak mo. Teopilo Pilagio, matuwid ka ng abogado. Sino pang iba? Nining Kausing, Inday Sara is the next president. Mang Kanor, may due process yan. Pag sinunod ni BBM, putang ng due process ni BBM. Teopilo, may due process pa pag nakaw niya? Ha? Sige nga, Mang Kanor.
May bike pa. Salamat kayo di tulad. Putang ina. Wala kang due process pag nakaw ng pera eh. Papasalamatan mo. Bubo mo talaga. Ang bubo ng mga Pilipinong ganito. Okay. So, idala muna. Hindi ko na kaya basahin sa dami. Pasensya na po.